Idinitalya naman ni Vice President Jejomar Binay ang naging takbo ng pakikipag-usap niya sa mga opisyal ng China na nagresulta sa pagpapaliban ng pagbitay sa tatlong Pinoy na sangkot sa drug trafficking. Nakatutok si John Consulta. Isang oras pa lang daw ang pakikipag-usap ni Vice President Jejomar Binay sa mga opisyal ng China noong nakaraang Biyernes. Nagdesisyon na ang mga ito na ipagpaliban ang pagbitay sa tatlong OFW na nahatulan ng drug trafficking. Sa pakiusap daw ni Binay sa mga Chinese official, nabanggit ang tungkol sa pagkakaibigan ng dalawang bansa at ang pagdiriwang ng EDSA People Power 1 ngayong linggo. Ito historical kahit na sila mismo ay inaamin nila na wala pa sa kasaysayan ng kanilang judicial system na nagkaroon ng postponement o stay of execution. Nilinaw daw ng mga Chinese official na ang anumang maibigay nila ay nakapaloob sa batas ng bansa nila. Hindi raw malinaw kung kailan ang itataktang bitay sa tatlong OFW o kung matutuloy ba ito. Hindi rin daw tiyak kung ibababa na lang sa habang buhay na pagkakakulong ang parusa o magkakaroon ng retrial o reassessment ng kaso. Postponement of the execution within the scope of China law. So, kung ano yung scope na yun at kung ano yung China law yun, kung ano proseso nun, hindi ko na alam yun. Ang Department of Justice naman, iimbestigahan kung paano nakakalabas ng bansa ang mga Pinoy na may bitbit na illegal na droga nang hindi na-detect. Pinire-review na rin ng kalihim ang records ng Bureau of Immigration ng mga kahina-hinalang dayuhan na maaaring sangkot sa International Drug Syndicate, alinsunod na rin sa direktibang ibinigay ni Pangulong Aquino. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Balot po ngayon ng abo ang bayan ng Irosin sa lalawigan ng Sorsogon. Ang dahilan ay ang pagbubuga ng abo ng Bulkang Bulusan. Nakatutok doon live si Rauna Crisostomo. Rauna, kamusta dyan? Mike, literal na namuti ang bayan ng Irosin dito sa Sorsogon matapos muling mag-alboroto ang Bulkang Bulusan kahapon, kung kailan naitala ang pinakamalakas sa pagbuga ng abo ng bulkan mula nung nakaraang taon. Saan man lumingon, balot ng abo ang barangay Cogon sa Irosin. Ang mga daan namumuti pa sa abong dala ng ash explosion kahapon. Bakas din sa mga puno't halaman ng kapal ng abong ibinuga ng bulkan. 2 ulit nagbuga ng abo ang bulkan kahapon. Ayon sa FIVOX, ito ang pinakamalakas sa pagbuga ng abo ng bulkan mula noong Nobyembre ng nakaraang taon. Umabot sa 3 kilometro ang taas ng pagbuga ng abo, pero nananatiling nasa alert level 1 ang bulkan habang hinihintay pa nila ang resulta ng analysis sa ash sample kahapon. May napansin din si Mang Ben Dumetita sa ibinugang abo kahapon na parang mga buhangin na raw sa laki. Ngayon na lang umaga nang maglinis ako ng bubong namin. Na ibang-iba sa nag-ano nung nakaraan nagputok. Ngayon ang bumababa, buhangin na, hindi na abo eh. Anong kinatatakutan niyo? Kung maging ano, yung iba, ang tawag lang, yung magma. Si Nanay Araceli Estipona nagkwento sa Dinanas kahapon bago umalis patungong evacuation center kanina. Nagdilim daw ang kalangitan na para bang gabi na. Sa tagal niyang residente ng barangay, kahapon lang daw siya lubusang nangamba sa kanilang kaligtasan. Ang taas ng abo at saka dalawa yung abo. Ang isa nakatayo, ang isa pa ganyan, no? Dito nagbagsak. Mulat sa pool na pagtuga. Ngayon lang marami talagang abo dito. Nag-ikot na rin kanina ang mayor ng bayan para tingnan ang kalagayan ng mga taga-barangay Cogon. Sila raw mismo ng mga rescuers kahapon nagkandahirap sa kung paano aabutin ang mga residenteng apektado ng pagputok ng bulkan. Naunahan kami ng bagsak. Yung unang rescue na pinapunta ko rito nakapasok pero hindi naman nakalabas dahil sa dilim. Kami naman ng mga konsyel ko, naipit na kami dyan sa labas ng barangay at inabutan kami ng dilim. Hanggang talagang napakadilim niya. Grabe yung abo. Halos 500 residente o mahigit 100 pamilya mula barangay Cogon ngayon ang nanatili sa evacuation center. Mulit-muli naman ang paalala ng FIVOX, bawal pa rin ang pagpasok sa 4-kilometer danger zone. Mike? Rauna, kamusta naman ang bulusan ngayong araw na ito? I'm sorry, Mike, pwedeng pakiulat ng Kamusta tanong? naman ang Bulkang Bulusan ngayong araw na ito, Rauna?
Mike, kanina napansin natin yung bulkan buong araw siyang binalot ng ulap kaya hindi raw makita ng mga taga FIVOX kung ano ang lagay niya ngayon. Pero patuloy ang kanilang pagbumonitor ng bulkan, lalo't hindi pa nila alam kung ano nga yung nagiging characteristics ngayon ng bulkan. Ang pinaka-inaantay nila ngayon, yung resulta ng ash analysis na ipinadala sa FIVOX dyan sa Maynila para matukoy nga kung mananatili bang phreatic eruption itong pagputok nitong bulkan o magdudulot na siya ng magmatic eruption. Mike? Hindi naman nagbuga ng abo o walang abong umabot dyan sa may Irosin ngayong araw na ito, Rauna? Mike, sa ngayon, Mike, sa mga oras na ito, yung abong na iwan dun sa mga halaman, sa mga puno, dinadala ito ng hangin. Kaya habang nagsasalita ako ngayon, meron akong mga nalalanghap na abo. Mahirap nga na walang mga proteksyon, lalo na yung mga gas mask o kahit na anumang mga basang tuwalya na pwedeng pantakip sa ilong, sa bibig, lalo na pati na rin sa mata dahil nga sa lagay ng panahon ngayon, mahangin dito, minsan umuulan, umaambon-ambon, pero ang panalangin actually ng mga taga rito, Mike, sana daw kahit paano bumuhos ng konti yung ambon para kahit papaano ay mawala-wala yung mga abong na ipon sa mga halaman, sa mga bubong at sa paligid na rin. Mike? Maraming salamat, Rauna Crisostomo. Chika Minute! Hey there mga kapuso, oras na naman para sa mga maiinit na chika. Lovey Poe very happy sa pag-arangkada ng kanyang showbiz career ngayon. Ano naman kaya ang masasabi niya sa nalalapit na pagsentensya sa rumored boyfriend niyang si Congressman Ronald Singson sa Hong Kong? At Dennis Trillo muling pumirma ng kontrata bilang Kapuso Talent. Nagkwento pa tungkol sa last-minute Valentine date nila ng girlfriend na si Jeneline Mercado. Tutukan yan at iba pang chika, maya-maya lang. Susunod, talamak na nakawan ng motosiklo sa Bulacan. Gawa umano ng sindikatong may kasabwat na mga pulis. Proseso ng impeachment laban kay Ombudsman Mercedes Gutierrez pinagulong na sa Kamara. Eksklusibo, mapapanood ninyo ang astig na tour bus ng ating team Ascal. Mahigit 100 tinatawag ng mga pilot whale na yan napadpad sa dalampasigan sa New Zealand at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras.